tinanggal po si Torre. Do you approve or do you agree na dapat tanggalin po? Palagay ko call ni DILG yon. Klaro naman na si John Vic, hindi na happy siguro doon, siya ang nasundan ng Pangulo. And how would you describe Ma'am Nartates? Naging PD ko siya, mahusay naman, oo, at tapat sa trabaho. Ma'am, ang flood control lang, yun lang pong pang-bribe daw kay Congressman De Viste. Oo nga, ang tindi ng bata, congratulations, Kellyanne. Kilala ko siya nung bata pa siya at congratulations, tweet na tweet. Talaga naman, we need this new breed na kino-call out ng bribery. Tama lang. Pero ma'am, Kasuhan na niya at talagang pursigihin niya ng todo. do you agree sa theory ni Senator Ping na yung mga district engineer parang bagmen na daw? Well, talagang nakorap natin ang todo-todo ang DPWH. Nakakaawa nga kasi kung tutuusin sila ang lahat seso. Stricto noon si Secretary Singson, si Mark Villar, kaya lahat seso. Pero dahil nga sa sistema ng Kongreso, Ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torre is because he went beyond this authority, meron siyang sinibak without clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torre doon sa actuations niya ganun? I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oo. Because as I have said during my time, nag-clear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ang kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. So, parang ano sir, deserve ba ni Torre na masibak? Because of... Well, as I have said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio, you are good while the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa. Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya, sir? Wala lang, I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun lang sinabi ko sa kanya. Pag relief sen, wala na yung benefits, tsaka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Andyan pa rin. Relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief purpose, if you are not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only one 4-star rank in the Philippine National Police and that is the Chief PNP. Ngayon na siya ang Chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang 4-star. So pa-retire muna siya bago ma-4-star yung i-appoint na bagong Chief PNP. What happens to Torre after the release, sir? Ano na siya? Si Torre after the release? He can be assigned with the office of the Chief PNP in a floating status. Yung floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the Chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the Chief PNP. Until nire-retire pala yun. Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is
the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung 4-star, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, na sa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng 2 4-star sa PNP. Without reaching the age. Ha? Pwede ka rin there without reaching yung age? Yes, yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this situation po? Hindi ko ba makaka-apekto sa moral niya? I don't know. I don't know what's the prevailing sentiment. Sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga police? But as I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pa Malacanang. Hindi yan sila didemand ng explanation. The PNP just follow orders, obey first before you complain. So hindi magko-complain, talagang magsusunod yan dahil professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang na palitan ang PNP. So the PNP as an organization, sanay na yan mag-adapt at talagang susunod at susunod yan. So kahit na hindi sabihin ng presidente ang dahilan sa pagsibak, Ano no? kahit hindi sabihin ng presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres, Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman niya sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin gano'n. Gusto niyang palitan. Sir, considering yung... Sir, hindi ba parang nakaka-confuse naman? Binanggit pa siya ng Pangulo nung SONA, parang he still had the favor of the President nung SONA lang, and then ngayon bigla siyang nilagay. Will that not create confusion among PNP? As I've said, I cannot speculate. I cannot speculate. Sir, how do you feel? I cannot speculate. How do you feel about what happened to Torre, considering yung role niya sa pag-arrest kay Pangulong Duterte at saka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC compound? Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief PNP. Ganun yun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. At until now, masama loob niyo, sir? Ha? Until now, sir, masama Yes! Hanggat hindi may balik si Pangulong Duterte, masama pa rin ang loob ko. Kahit na may balik, dahil ginawa yun eh. Sir, kahit admit kayo nung kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan. Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with him professionally. Action ko kay pagkakatanggal kay Chief Torre. Well, I think all of us were caught surprised about it. But at the end of the day, we respect it is what it is. So, you know, Senator Tates, and do you think capable siya of being Not much of information, no. But again, at the end of the day, we respect the appointing authority. It's just, for me, it was kind of weird also na to realize na, di ba, 4-star relieved
tapos yung papalit 3-star. For me, that was kind of weird, but then after a while, I realized it's not the first time that it had happened. No, it happened before, so may precedent pa lang. Sir, on blood control, Okay na. Sure. Right. tawag dito, yung kay Congressman De Business, ano lang ang reaction na the district engineer had to bribe a congressman? Well, ako, ang position ko has been consistent. Kailangan parusahan ang dapat parusahan para hindi tularan. At hindi lang dito sa Batangas, sa 4 na sulok ng bansa, hindi po pwede na itong mga gawain na ganito ay hindi maparusahan. We have been calling for this for the past 3 years. 3 years. 3 years na po natin itong kinakalampag. But unfortunately, the past 3 years, wala hong nangyari. And I have been saying that. So I am praying and hoping this time around may mangyari po. Because I will also not be surprised kung wala na namang mangyayari. Nakakalungkot po. Sir, sabi po ni Senator Ping over the weekend, baka daw may mga senators na involved din kasi nakakapag-insert din ng budget. Your reaction? Sa akin, wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito. Senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat. No? Merong, katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. So it was not even an insertion. But I'm not saying na walang insertion na nangyari. So dapat lahat tignan po yan. And we should be careful about it dahil marami na, no? Maraming mga hakchaw. Unfortunately, alam niyo yan, sa media meron na din. Meron mga vloggers, etc. Napakasakit na ginagamit sila ng mga culprits para magturo ng iba, lituhin, para ma-divert yung attention at hindi ma-focus dun sa mga tunay na salarin. So open kayo sir, ipatawag sa next volleyball to mga lahat po dapat, no, ang importante dito makita natin to holistically at hindi to dapat piecemeal, hindi to dapat targeted lang sa isang lugar kundi talagang at the end of the day masolve yung problema. So your reaction mo lang dun sa nangyari sa Batangas, yung pag-drive di umano kay Congressman De Business. Maganda yung ginawa. Kaya usap ko ni Loren, sabi ko, pilip ako sa anak ko. Ano pang Pero sir, dapat mapatawag itong KWH engineer na to. dapat Sa next Blue Ribbon. dapat patawag. It's up to Senator Marcoleta, who is the chair. Call niya yun. Sir, do you believe na baka bagman na itong mga district engineer gaya ng theory ni Senator Lacson? Marami sa kanila, pero wag natin lahatin. Pero majority of them, as things nakikita naman natin, prospered, maraming nababanggit mga pangalan. So, dapat sila mapatawag din. So again, it's up to Senator Marcoleta. So, Call niya. hilingin niyo din na mapatawag si Congressman De Business. Pwede ba i-request? It's up to Senator Marcoleta. And then it's up to him kung papatawag niya o hindi. Nasa kanya yun. Call niya yun eh. So ako, Dito lang kay Torres, or any reaction? Is it effective immediately, sir? well, nagkakaroon na ng medyo tense. Matagal na. So, to ease the tension, so Malacanang made the decision and I respect the decision of Malacanang. Yeah. Sa district engineers, do you think yung sinasabing sindikato is just in specific places like Bulacan, or tingin niyo po mas widespread dito, sir? I think it's widespread. Kaya nga sa mga susunod na hearings sa Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga district engineer na kailangan investigahan. Excuse me. Oh, matagal na tayo. Sir, Okay na. sir, ano lang masasabi mo? Parang nakakapal ng mukha ni district engineer to bribe a congressman. Kaya nga, dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, inimbestigahan sila sa kanilang kalokohan and then manunuhol sila. Yan naman talagang gawain ng mga karamihan sa mga lolo, karamihan sa mga kawatan. So, para makaiwas sila doon